So ayan mga bro, nabuksan ko na po yung amplifier natin. So malinis po siya. At wala pa akong nakitang sunog o lobo. Pero i-check po natin ito mga bro. Kung buo or ito dito or itong kapastor niya. Pero titingnan mo muna natin itong output niya sa may speaker kung may nalabas na kuryente. Kasi pag may nalabas na kuryente po dito mga bro, ibig sabihin sigurado pa ako dito shorted po yung kabilang channel o lahat po yan shorted. Pero titingnan mo muna natin ito mga bro. Papo tayo tester. So set po natin ang tester natin mga bro sa 50 volt DC. Ayan. So ngayon mga bro, ang gagawin natin ay ilalagay natin ang tester natin dito sa output po mga bro. So ngayon, isaksak po natin mga bro. Tingnan natin. Kaya nakasaksak na po mga bro. So switch ko po, i-on ko na po yung ampli po. Kaya naka-on na po siya mga bro. Umikot na yung pan niya. So ayan mga bro. So napansin nyo mga bro, gumagalaw siya kunti. So yan. So meron lang, meron siya. So gumagalaw siya ng bahagya, hindi lang masyado mapansin pero umano siya yung tumitibok ng kunti. So ito, una po chichikin natin po mga bro. Kasi sa experience ko po, sa ganyan po, malimit po. Ito may problema sa dalawa na to mga bro. Yan. So titingnan po natin. Pero bago to mga bro, check muna natin po itong mga transistor na to mga bro. Titingnan natin. So post ko muna mga bro. Ihang ko lang po yung hinang nitong mga transistor na to mga bro. So post ko muna po. Kaya mga bro, so nahang ko na po siya. Ayan. So nahang ko na po yung apat na transistor. So tignan po natin kung may shorted po dyan mga bro. Meron ala na. So buo po to mga bro, buo. Wala. Meron. Meron. So buo din po to mga bro. Natin po ulit yung kabila. Wala. Meron. So buo din po mga bro. Meron. Wala. So mga bro, so ibig sabihin buo po lahat po to. So wala po siyang shorted. So ngayon, ang susunod po natin yung min filter capacitor po dito mga bro. Itong dalawa. So check po natin yung dalawa na yan kasi posible may sira po yan dyan. So ibabalik ko lang po muna ito mga bro yung hinang. Hinangin. So ang susunod po natin itong dalawang kapasitor. So tatanggalin po natin mga bro. Ayan mga bro, so natanggal ko na siya. So may napansin po ako dito mga bro sa dalawa na to. So itong isa medyo
lobo na po siya, ito pantay pa. So posible may sira dito sa isang, sa dalawa na to. So ngayon tetesterin po natin sa ating analog po tester. So set po natin siya sa times 1 mga bro. Times 1 po natin nilagay yung range po natin. So ngayon, check natin po natin muna itong isa. Ito mga bro. Yan, so pumalo po siya. Pumalo, so nabalik po siya. So ang palo po niya, so bahagya lang po. Yan. So ibig sabihin, good po to mga bro. Yung isa titesting po natin po. So ito naman po ang ititesting natin mga bro. Up. Ay. Ayan, wala po siyang palo po mga bro, hindi po siya pumalo. So wala po mga bro, wala. So ibig sabihin open po siya. So ito try po natin ngayon, testingin natin sa capacitor tester po natin mga bro. Itong dalawa. So mas lalo natin malalaman sa capacitor tester natin. Kunin ko na po mga bro yung capacitor tester po natin. So i-pause lang muna natin po. So yan mga bro, so may nakawa na po tayo capacitor tester. Ito po yung capacitor tester, DIY capacitor. So ginawa ko lang po siya pang testing ng mga capacitor. So pag hindi, so ito po nakasaksak na po siya mga bro. So pag hindi po siya umilaw, so ibig sabihin pang mylar capacitor po siya, ceramic capacitor. So pag hindi siya umilaw, pag pinindot niyo po to at umilaw, yun po yung pang electrolytic capacitor. So ngayon mga bro, itesting po natin tong natanggal natin capacitor na dalawa. Kasi ang isa dito, hindi po siya pumapalo. So testing po natin tong napalo na to mga bro. Ito po yung kanina na napalo sa tester natin. So itesting po natin dito sa capacitor tester po natin mga bro. So ayan, kita ko po sa inyo. So ayan mga bro, so nagkakarga po siya. So meron po siyang spark kaso konti lang po. So hindi po siya masyadong makita. Ulitin po natin mga bro. So ayan, so nagkakarga po siya. Yan. So titesting po natin mga bro. Kaso mahina lang po ang spark nito mga bro. So tingnan niyo po. Ayan o. So ibig sabihin, good pa siya mga bro. So okay pa tong capacitor na natesting natin kanina na napalo. So ang susunod naman po natin ngayon, yung capacitor kanina na hindi napalo sa tester po natin mga bro. So titesting natin dito sa capacitor tester natin. Ayan mga bro, hindi po namatay yung ilaw niya oh. Ayan. So ayan, sira po siya mga bro. Ayan. Ayan, ayaw mamatay mga bro. So ibig sabihin, sira talaga siya itong capacitor. So leak na po itong capacitor mga bro. Ay open na po itong capacitor natin, open na po. So ibig sabihin, wala na, sira na. So hanap po tayo mga bro ng kapalit nito. So pause ko muna mga bro. So hanap lang po ako nitong kapapamalit natin. Ayan mga bro. So nakakuha na po tayo ng kapasitor. Ito na po yung kapasitor na nakuha po natin. So papalitan na po natin ng dalawa. Papalitan ng dalawa. So medyo gabi na po. Namin nagpagawa kasi sa akin kanina TV. So katatapos lang po. Kaya tinuloy ko na po ngayon. Medyo gabi na po tayo. So ito po, tuloy po natin. So papalitan natin ng bago po mga bro yung kapasitor natin. So ikakabit ko lang muna po mga bro yung kapasitor na nakuha natin. So yan. Mga bro, tapos na po natin kabit. Ayan, susubukan natin ngayon i-testing mga bro kung gagana na po. So isasaksak ko po siya. Try natin saksak mga bro. So mga bro, wala na po siya ugong.
So okay na po. So try natin patugtugin mga bro. Yun. So ayan po mga bro. So maraming salamat. Thank you.